A great prophet has arisen in our midst, and God has visited his people. The Lord is just in all his ways. Blessed Tuesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. It is the memorial of Saint Gregory the Great, the Pope and the Doctor of the Church. We praise and thank you, dear God, for your message in today's gospel. It is about Jesus who came from Nazareth. Lumipat na si Jesus sa Capernaum, di ba? Hindi siya pinapaniwalaan doon sa kanyang native land. And so now, he is in Capernaum. He was praying and a man with unclean spirits came. So, alam niyo na kung anong ginawa niya kasi syempre may demonyo doon sa isang tao na yon. And so he cast out the demon. And ang sabi nga sa gospel is, what is there about his word? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out. And the news of him spread everywhere in the surrounding region. So yan nga, isang himala na naman ang ginawa ni Jesus dahil nagpalabas na naman siya ng evil spirit sa isang tao. Gusto kong mag-reflect doon sa ginugunita natin si Saint Gregory. Saint Gregory is known for these words, yung faith without action is a dead faith. Ang laging kasama sa writings niya is to know, to do, to speak, to act, and to know, to act. Know to do, speak to act, know to act. Sabi niya, sabi ni Saint Gregory, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos at hindi ka naman tumutulong sa mahihirap o hindi ka naman nag-extend ng helping hand sa mga nangangailangan, baliwala daw ang faith na tinatawag o na sinasabi mong ikaw ay may pananampalataya. In history, sabi nila si Pope Gregory daw, hindi raw yan matutulog hanggat hindi lahat nakakain na. Dapat lahat daw nakakain, lahat maayos. So, titiisin niya talaga. Ay sinasabi nga, maganda ang kanilang buhay, pero umalis siya at siya ay iniwan niya yon kasi nga siya ay nanampalataya. Napakagandang modelo, no? Parang sinasabi, katulad natin na sinasabing kung hindi naman natin ginagawa, puro lang sinasabi lang, baliwala yan. It's a dead faith. Gusto kong ipasok dito yung sineselebrate natin from September 1 to October 13 yung Laudato Si. It is loving or taking care of our Mother Earth. Bakit gusto ko itong ipasok? Kasi babahagya lamang ang nalalaman natin tungkol sa Laudato Si. Yes, alam natin yung waste management, yung segregation ng ating basura sa nabubulok at saka hindi nabubulok, yung ating hindi paggamit ng plastic, yung recycling, pero ito ay mga mumunti lamang. Mas marami pa tayong dapat na pag-aralan at dapat maunawaan tungkol sa Laudato Si. Unang-una ay kailangan tayong magmamuhay ng simple. Yung mga bagay na hindi naman natin kailangan, sa cabinet natin, ipamigay na natin. Baka maraming nangangailangan yan. Baka ang dami niyong gamit sa aparador na hindi naman ginagamit, di ba? Panawagan, kapag isang taon mo nang hindi nagamit, malamang meron ng ibang nagmay-ari niyan. Isa yan. Yun bang kailangan, yung tayo, simple lang ang buhay natin, wag nang magarbo. Ngayon, kung marami kang extra, edi itulong mo sa iba. Ibig sabihin, ang sabi nga nung pinag-aaralan namin yung Laudato Si, mayamang-mayaman naman tayo kasi God has provided us with everything that we need. Pero bakit meron pa ring mahirap?
Kaya merong mahirap kasi merong sakim, merong greedy na mga tao. Nakakalungkot, di ba? Alam natin yan, alam natin. Tayo na mga nagtatrabaho sa gobyerno, tayo na mga merong alam naman natin kung ano nagaganap sa paligid natin. Hindi ko na dapat i-elaborate. Alam natin kung saan ba napupunta ang mga taxes natin. Bakit sa ibang lugar? Dahil sa taxes nila, maayos ang buhay nila. Pero tayo, bakit hindi pa rin maayos ang buhay natin? Ano bang nangyayari? Ang panawagan sa atin is, ang example na nga natin si Saint Gregory. Siya na nga yung pwede nating gayahin na hindi siya natutulog kapag ka meron pang hindi kumakain. Hindi siya natutulog kapag ka meron pang hindi maayos. Napakaganda, no? Kung maliit lang na community, tapos kaya mong gawin yun. Napakagandang example ng to know and to act. Kasi hindi to know, to speak, and to act. Hindi lamang nagsasalita ka, alam mo, sinasabi mo, pero dapat ginagawa mo. Napakagandang example yung pagbibigay sa mga nangangailangan. Kung marami kang pagkain dyan sa ref, pamigay mo na, huwag mo nang antayin na masira pa bago mo tatanggalin o mag-expire pa bago mo alisin sa refrigerator mo o sa iyong cupboard. Tandaan natin, yung itinulong natin sa kanila, hindi man bumalik yan sa atin, magmamanifest ang biyaya ng Panginoong Diyos sa ating mga anak at ating mga apo. And yung tinapon mo na basura, babalik din sa iyo sa ibang paraan. Kasi life is a boomerang. Magbigay ka ng maganda, babalik sa iyo maganda. Magbigay ka ng pangit, magtapon ka ng basura, mag-ano ka ng plastic, baha ang babalik sa iyo. Ganon ang Laudato Si. What you give, you will also receive. Kaya give love, give kindness, give food, give shelter, give clothing. Magugulat ka. Everything will come up to you. Pero hindi dapat yun ang maging goal kasi ng pagbibigay eh. Dapat ang maging goal ng pagbibigay is because sharing is caring. Is because, sabi ng Panginoong Diyos, ang mga biyayang pinagkaloob ko sa iyo ay magmumultiply kapag ka ito ay isinare mo sa iba. Tandaan natin, we are just passers-by here on earth. Kung paano tayo maaalala nila ay kung paano nila naramdaman ang presensya natin sa buhay nila. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoong Diyos, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Lord God, we fervently pray that we be like Saint Gregory, who is generous, who is merciful, and who is loving. Bigyan niyo po kami ng heart na katulad niya. We pray that you stay with us, for without you, we are nothing. Panginoon, samot dalangin namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan mo, through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Saint Gregory the Great, please pray for us. God bless us all.